isang taong may maraming kayamanan, tapos siya ay pumanaw. So ang kaniyang kayamanan ay namana ng kaniyang mga kamag-anak. Tapos yung nakakuha ng kaniyang kayamanan ay hindi ipagpapatuloy ang hawl ng namatay, kundi panibagong hawl ang para sa kanya. Yung pagkakuha niya ng mana, so doon siya magsisimula ng hawl ng kaniyang ah, 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 doon siya magsisimula ng hawl ng kaniyang zakah, kaniyang kayamanan. Wa yadumul mustafad ila nisabin biyadihi min jinsi aw fi hukmihi wa yuzakki kulla wahidin idza tamma hawluhu. Ibig sabihin ay nakuha niya ng mana. So kapag siya ay nakakuha ng mana tapos may pisyo, mayroong nakuhang interest. Halimbawa, ayun nakuha niyang mana ay ginamit sa business, tapos yung nakuha niyang interest, kita doon sa kanyang business ay titipunin kasama yung ginamit niya, yung puhunan niya na galing sa mana. So, tapos kukunin doon ang zaka. So kukunin doon ang zaka kung ito ay umabot ng nisab at ito ay umabot isang taon. Yakumu al-mustafada ila nisabin biyadihi min jinsi aw fi hukmihi wa yuzakki kulla wahidin idza tamma hawluhu. Yun ang tinutukoy doon. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء بادل أو غيره أدى رضي الله عنه يقر على عبده ببقائه عليه الفرار بالزكاة كلها. طيب، ومن كان له sino mang tao na may mutang sa kanya, ang sino mang may mutang sa kanya, o di kaya mayroon siyang kapatan mula o kayamanan, o di kaya nagkaw na kanya uh, uh, hapon ang umutang sa kanya. Tapos kaya siyang karapatan na mula sa taong uh, nang arusak niya ng kayamanan o nag di kaya mayroon ka sa makan rujo sa hindi niya yung pada yung di wa ghairihi sa mabi' di kaya halaga ng isang kalakal wa qardin o di kaya utang. So yun, ala mali. Sinisingil niya ito sa taong may kayamanan, may kakayahang magbayad. Halimbawa, yung nang agaw ay mayroon siyang kakayahang magbayad ng kanyang inagaw, o di kaya yung nagnakaw ay mayroon siyang kakayahang magbayad din umutang sa kanya. Tayyib, badilin aw ghairihi adda zakatahu idza qabidahu lima mata. Ibig sabihin kapag nakuha niya ito ay kanyang ibibigay ang zakat nito, ibibigay niya ang zakat nito lima mata. Sabihin ay dahil lima mata, sabihin lima mata yung mga lumipas na panahon na hindi pagbigyan mula nung nagkaroon ng kayamanan sa mo sa oras na yon at ang kayamanan ay umabot ng nisab
ang kaniyang kayamanan tapos may umutang sa kanya at nabayaran ito noong ikalawang taon. So, ang lumipas na 2 taon ay lahat yun ay kukuhanan ng zaka. Kukuhanan ng zaka li'annahu yaqdiru ala qabdihi wal intifa' bih dahil may kakayahan siyang kunin ito at may kakayahan din siyang pakinabangan ito. Tayyib, qasada bi baqaihi alayhi al-firara min az-zakati aw la. So, maging intention niya na manatili ito sa taong umutang sa kanya upang maiwasan ang pagbibigay ng zaka o hindi. Walau qabida duna nisabin zakahu. Walau qabida duna nisabin zakahu. So kapag ito ay nakuha niyang hindi nakanisab zakahu, ibig sabihin ay magbibigay ng zaka. Kahit hindi ito umabot ng nisab. So bakit siya magbibigay ng zaka? Kung hindi ito umabot ng nisab, bakit siya magbibigay ng zaka? Dahil noong nawala ito ay may nisab, nakanisab na. Dahil noong nawala ito ay nakanisab na. وَكَذَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ دُونَ النِّصَابِ وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. طيب وكذا لو كان بيده دون نصاب. So, ganon din. Kung mayroon siyang hinakanab dahil ang dito ay inutang ng iba, o di kaya inagaw ng iba, o di kaya nawala, tagib. So, ganon din siya. Magbibigay ng zakah. Dahil ang asal nito ay nisab, nakanisab na. Wal bihi, tayib, wal bihi o al-ibra kal-qabd. Ibig sabihin ay al-hawala. Ibig sabihin ng hawala ay halimbawa may umutang sa'yo tapos yung umutang sa'yo, mayroon ding umutang sa kanya na kaparehas ng inutang sa'yo. Tapos dahil may umutang sa kanya, nag-usap kayong tatlo, tapos sinabi ng umutang sa'yo, yung utang ko sa'yo ay sa kanya mo sisingilin dahil ang halaga ng utang ko sa'yo ay magkaparehas ng inutang niya sa akin. So kung papayag ka doon, ay para mo ring nakuha yung pera mo. Dahil ang nagbigay ng halaga doon sa isang tao ano, ninyo. Ikaw may transaction at ang tao nalipat kayo. Ay rin ako dahil ang isang tao ay tapos na yung transaction. Ako will iba. Ibig sabihin bro, yan. Yung may utang sa'yo, tapos magbayad. Tapos na ba? Sabihin ay yung pananag
liman alayhi daynun yumkin nisaba fadinu wa illam yakun jinsil mal mani'un min wujud المواشي والحبوب والثمار. Tayyib. Ang taong may kayamanan, tapos may utang siya, mayroon siyang utang na kapag nagbayad ng utang ay makukulangan ang kanyang nisab. Hindi aabot ng nisab. Padain wa illam yakun min jinsil mal. Ang utang ay kahit hindi ito magkaparehas ng uri ng kayamanan, mani'un min wujubi zakati fi qadri. Sagib. So halimbawa, mayroon kang mawashi, ang mawashi kasi yun yung mga hayop, yun ang mawashi, mga hayop, mayroon kang hubob, mayroon kang simar. So yun. So yung inutang sa iyo, yung inutang mo ay binayaran mo. Binayaran mo yun. Tapos kapag nagbayad ka ay nagkulang ang nisab ng iyong kayamanan, ay hindi wajib sa iyo na magbigay ng zakat dahil para kang hindi kayamanan. So yun ang ibig sabihin nito. Wa kafaratun kadainin. Wa kada nadrun mutlaqun wa zakatun wa daynun daynu hajjin wa ghayrihi li yujibu qada'uhu ashbah al-adami. Wa kafaratun kadainin. Halimbawa, mayroon kang na umabot ng nisab, pero magbibigay ka ng kapara. So, kapag nagbigay ka ng kapara at binawas mo sa kayaman mo ay hindi aabot ng nisab ng kayaman mo, ay para din yan. Sabihin ay hindi wajib sa'yo. Putol-putol, Chef. Yung boses mo. Yun kasi mahina yung internet ko. Minsan lumalabas sa Zoom natin. Mahina kasi yung internet ko. Data kasi ang ginagamit ko ngayon. Hindi pa naayos ang internet namin ngayon. Kaya, so, uh, yun, ang uh, ang kafara para ring utang. Halimbawa, mayroon kang kayamanan na umaabot ng nisab, tapos may obligado sa yung kafara. Tapos kapag nagbigay ka ng kafara ay magkukulang ang kayamanan mo doon sa nisab. So hindi na wajib sa iyo na magbigay ng nisab. Wakada nadr mutlaq. Ganon din ang nadr na mutlaq. Halimbawa, may nadr ka, may pata ka. So kapag panata mo ay nagkulang ang nisab ng iyong kayamanan, ay hindi wajib sa iyo magbigay ng zakah. Okay? So, wadaynu hajjin, mayroong dayn na hajj. Mayroon kang dayn na hajj. Halimbawa, nag-hajj ka pero inutang mo yung hajj mo. So, mayroon kang ang pera pero nisab yun. So, dahil magbabayad ka ng utang dahil sa pagsasagawa mo ng hajj, ay hindi wajib sa iyo na magbigay ng zakah. Ganon din ang zakah. Halimbawa, may utang kang zakah. So, last year hindi ka nakapagbigay ng zakah. So, dahil so, halimbawa hindi mo ito nagawa dahil sa nabisi ka. So, tapos pagdating ng pangalawang taon ay magbibigay ka na sana ng zakah ng kasalukuyan at yung naunang
zaka mo na unang mo. Tapos kapag nagbigay ka, ibinigay mo yung naunang ay makukuha. Hindi wajib sa iyo nang magbigay ng zaka maliban doon sa unang zaka mo. Yun ang tinutukoy dyan na zaka. Li'annahu yajibu qada'uhu. Dahil wajib na bayaran yun, asbaha dayn al-adami. So parang utang yun sa kapwa mong tao. Walikulihi sallallahu alaihi wasallam, daynullahi ahaqqu bil wafa. Ang utang kay Allah ay mas karapat dapat na bayaran. Tayyib. Wa mata bari'a ibtada hawlan. So, kapag isang tao ay bari, ibig sabihin ng bari ay nabayaran na haul. Tapos magsisimula siya ng haul. So, yung tirang kanyamanan ay kapag umabot ng isang taon, tapos ay umabot ng nisab, ay kinakailangan siyang mabigay ng zakah. Kinakailangan mabigay ng zakah. Tayyib. Wa in malaka nisaban sigaran, in aqada hawluhu haythu حين ملكه لعموم قوله الله عليه وسلم في بين شاة لأنها تأولك ملك صاب صغارا. So kapag kapag nagkaroon na ng nisab, ngunit sigar, ibig na ay mali na inakadahon malakaho. Ibig ay ang haul mula noong nakuhan ito. Di umum na 40 ito ay ang tinutukoy na sigar, yung maliit ang edad. Mayroon kang maraming